Yes, okay. Abortion. So totally, for us, it is a crime. Para sa mga na-rape, abortion is not an option. I advise na huwag na lang niya i-abort, hayaan na lang niya maisilang at mas maganda, ipa-adapt na lang niya. Kung talagang hindi kaya ng kanyang, ng kanyang konsensya, na talagang inuusig siya ng kanyang kaisipan na nare-remind sa kanya yung nangyari sa kanya doon sa ganung pangyayari, ipa-adapt na lang. So, malinaw ang Biblia dyan na sa Genesis pa lang, sino man pinag-isa ng Diyos ay walang sino man dapat ipaghiwalay sila. Kaya nga, bago ikasal ang isang tao, talagang pagpasya nila mabuti. Kailangan nila munang mabuti ang isa't isa, huwag silang magpadala sa kanilang emosyon, at huwag silang magpadala sa mga shotgun wedding. Ikaw ay minamaltrato, sinasaktan physically o sa iba pang mga bagay, kasal ka man o hindi, o nagde-date pa lang kayo, nagkakaroon na ng domestic violence, pwede mo yang isumbong sa gobyerno at merong karampatang parusa para sa kanila. At meron niyang fine from 100,000 to 300,000 doon sa mapapatunayan na vina-violate yung karapatan ng mga kababaihan at ng mga anak. Pero sa isang relasyon, hindi naman lagi masaya yan eh. Meron talagang stage na malungkot, away, bate, pero hindi dapat maging option ng divorce. Same-sex marriage, hindi yan pinapahintulutan ng church na gawin, sapagkat ang pinag-iisa lang ng Diyos ay yung lalaki at babae. Okay? Ang sabi dito sa Romans 1 verse 26, ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Verse 27, gayon din ang ginagawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang mga ginagawa ng mga ito ay nakakahiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Kaya mga kapatid, tandaan natin, mahal tayo ng Panginoon, anumang sexual orientation, mahal ka ng Panginoon. Okay, so sa Rogas, yan nga yan, yung parang mag-hire ka ng magiging mate ng partner mo, kung ikaw man baog, yung partner mo hindi, mag-hire ka ng ibang tao para sila yung copulate, sila yung magkaroon ng sexual intercourse for you. Pero yung may kontrata na napag-usapan na yun lang ang magaganap sa kanila, wala nang further na magaganap. Yun ang pagkakala mo sa surrogacy. So, una sa lahat ay hindi natin na-allow yan kasi nga ay para bang ginagawa natin hindi ganun ka-sacred yung sexual intercourse na dapat nagaganap lamang siya sa mag-asawa. Privilege ang sex sa mag-asawa lang, exclusively sa mag-asawa lang. Kaya kung ito ay ginagawa outside marriage, kasalanan ito. Okay? Pangangalun niya siya. Okay? O pakikiapid. So, ganong mga bagay na yan. So, hindi natin na-allow yan kasi sabihin natin baog yun, ay panalangin yan, kayo pa yung daan sa panalangin. Kung tumugon ng Diyos sa ibang paraan, ang masasuggest namin ng mga kapastoran, pwede tayo mag-adopt. Okay? Pwede tayo mag-adapt kasi may risk eh. Ang risk dyan sa surrogacy ay pwede yung partner mo masyadong maging malapit doon sa hinar nyo na surrogate mother or surrogate father. Diba? May ganong chances na mas palapit tuloy yung loob niya sa ibang tao. Baka na-fulfill pa yung mga sexual urges niya dahil doon na hindi kayang ibigay ng asawa niya. So yun yung risk. May chance na masira yung relasyon niya dahil lang doon. Pangalawa, may isang tabi yung sacredness nung nakikipagtalik ng isang mag-asawa. Sacred yan eh, hindi yan dapat
exclusively dapat lang sa mag-asawa yan. O sa tingin ng tao, hindi siya ganun ka-secret kasi nga parang natural na ginagawa lang ng mga lahat ng mga may mga sexual urges na. Actually, para sa mag-asawa lang yun. Kasi ang sex, may kaakibat yung commitment, may kaakibat yung responsibility. Kasi yung nagtuturo sa mundo ay masyadong twisted. Lalo na yung mga porn sites, di ba? Lalo na yung mga nakikita natin sa mga TV at mga movies na hindi nawawala sa eksena. Tuloy yung isip ng tao na-stimulate sa ganong mga scenes. Tuloy naghahanap siya ng ganon, may konting excitement niyan eh. May curiosity eh. Tuloy napupunta tuloy siya sa mga porn sites. Dati-rate, hirap yan maka-access dyan kasi mahal ang renta. Kailangan mo pa magrenta, isipin magrenta ka lang para manood ng ganon. Diba? Eh kung mabagal-bagal yung kamay mo, mahirap mag-altab. Eh kung mabagal yung internet mo o kaya yung processor ng mahuhuli ka ng bantay o ng mga dumadaan. Pero ngayon kasi napakadali. Dati-rati ang access mo lang dyan kung hindi yung BCD ay yung VHS. Napaka-old school yan ha? VHS. Yung malaking parang tape na ganyan. Or yung CD, VCD, di ba? O kaya, habang tumatagal kasi hindi lang yung BCD lang eh. Dati-rati, dinudumog yung mga bangketa na yun kasi doon sila nakaka-access eh. Dito style. Magkano lang yung nakalatag doon. Isa nga, yung pa yung naka-display doon eh. Opo. Sa peso, nagdaan eh. Dati-rati, pero ngayon, napakadali na lang. Ilalagay na lang sa USB, hindi pa lantaran. Ilan mo yan? Papadownload ka lang. Nung una-una, medyo nagmumura na yung internet rentals. Pero nung dumating na yung stage na meron ng cellphone na lahat ng tao, mas lalo nang dumali ang access. Magkano na lang ang unlimited ngayon, di ba? Magkano na lang yung 8 GB per week, di ba? 90 pesos na lang. Meron pang di ba? So maraming mga madali na umaccess. Doon tuloy natuturuan ang tao regarding that sexual act. Doon sila natuturuan. Pero doon sa responsibility, hindi. May responsibility kasi dapat ang mga nandoon may kaakibat na responsibilidad yan. Hindi lang dapat sexual act ang nangyayari dyan eh. Meron kang dapat commitment dun sa tao eh. Kaya dapat sa mag-asawa lang yan. Masyado kasing dinudumihan na talagang iba eh. Masyadong ginising yung laman. Oo, ine-emphasize nila yung sexual pleasure na binibigay nung ganong act, sexual act. Pero yung kaakibat nito na responsibility, commitment, syempre hindi na ipapakita yun kasi corny yun eh sa paningin ng tao. Pero ang katotohanan sa toong buhay, merong kaakibat yan. Kaya nga yung iba na mga ginagawa yung ganong sexual act, meron silang guilt feeling na naladama kasi alam nila deep inside mali yung kanilang ginawa. Meron silang guilt feeling na baka iwanan ako nito, baka may mga silang naiisip. Alam nila kasi guilty na mali ang kanilang ginawa. Pero yun nga, hindi natin yan sinusulong na dapat hindi yan ginagawa ng hindi mag-asawa. Okay? Exclusive lang dapat yan sa mag-asawa. Yung sacredness and divineness ng sex, hindi dapat sa mag-asawa. Kung mag-ahar ka ng hindi namin inaalaw yan, hindi namin encourage yung mga members at mga tao na gawin yan. Siyempre kasi mahal din yun. Mahal din yun. Pero hindi namin na-advise na talagang musulta tayo sa ganung pamamaraan ng tao. Isa yan sa mga pamaraan ni Satanas na para wasakin ng pamilya. Tandaan natin, isa yan sa mga gawain ni Satanas, mangwasak. Wasakin niya ang pamilya. Sa Biblia, merong kwento kina Abraham at Sarah. Opo. Hindi naman siya actually surrogacy, pero parang ganun eh. Opo. Na dahil sa hindi siya magkaanak, si Sarah, baog nga. Akala nila baog kasi tanda-tanda nila, wala pa silang anak. Diba? Nung 90 anyos na si Abraham at si Sarah. Si Abraham, 90 anyos na. May edad na rin talaga siya noon, nung panahon na iyon. Talagang hindi sila magkaanak. At naisipan ni Sarah na yung kanyang alipin, makipagtalik na lang doon sa kanyang asawa. Baka ganun daw ang tugon ng Diyos na magkakaroon sila ng anak.
hindi man yung tuwirang sinabi na surrogacy, pero yun yung essence na hindi manggagaling sa iyo yung anak mo sa ibang tao. Okay? Nag-allow ka ng ibang tao na papalit sa iyo na magkakaroon ng sexual act para mabuo ang isang bata. So hindi naman surrogacy ang sinabi ng term sa Bible, pero yun yung essence. Yun yung Pero ano makita natin doon? Kung babasahin natin yung mga sumusunod pang kwento, naging magulo ang buhay nila. Si Sarah mismo nangonsume. Nangonsume si Sarah. Kasi nagmalaki si Sino yun? Yung nanay po ni Ismael. Oo, nagmalaki na kasi syempre siya may anak. Anak ako. Utos-utosan ni anak ako. Nagmalaki na. Mas naging pabor po mas pabor doon sa alipin niya. Actually kasi sa kanilang culture, pwede yun. Sa culture po nila ng mga Israelita dati. Pag meron silang alipin, nagkaroon sila ng alipin, binili nila yung pagkatao nun. Walang karapatan ng alipin na tumanggi. Ano ang maisipan nung kanyang amo, ano man ipagawa niya, walang tanggi yun. Kasi binili niya yung pagkatao nung alipin ayun. Kaya pag sinabi mo, ipagtali ka, susunod lang yan kasi binili na yung pagkatao nung alipin. Iba kasi yung alipin dun sa parang hinahire na katulong lang. Pag sinabing alipin, walang kalayaan na tumanggi. Pero yung hinahire lang nila ng mga katulong, yun may pagpapasya yun na pwede siyang tumanggi. May kontrata pa yun. Pero yung alipin, walang kontrata yun. Binili na yung pagkatao. So kung ano nga natin, yung buhay ni Sarah at ni Abraham at yung kanyang alipin, naging magulo. Yung si Sarah mismo ng unsume na, no naman yan, ba't yung nagmamalaki na si di ba? To the point na kailangan patuloy ni Abraham na palayasin yung kanyang alipin. Ialipin mo naman yan, ikaw nang gumawa ng yan. Ikaw nang gumawa ng mga dapat yung bata. Napalayas tuloy ng 10 oras. Diba? So, yan. At kung ating susuriin din, ay nang mabuti yung mga nasa Middle East, yan po ay lahi po ni Ismael. Si Ismael. Diba? So, yung mga yan. Kaya hindi natin dapat tiyatangkilik yan. Nakonsume tuloy si Sarah mismo on the first hand. Hindi niya kasi alam ang plano ng Panginoon. Akala niya sa ganung paraan. Gumawa siya ng sarili niyang paraan. Pero kung basahin natin continually yung Biblia, sa kanya pala mismo manggagaling yung anak nila mismo, si Isaac. Diba? Kaya kung tayong gumawa ng sarili nating paraan, hayaan natin na kumilos ang Diyos, ipanalangin natin yan, sabihin may baog nga, ipanalangin yan na yung mo talagang biyayaan ka ng Panginoon, na makabuo pa rin kayo sa biyaya ng Panginoon. At kung hindi man, sabi ko nga, simula kanina, mag-adapt na lang. Mas mabuti. Mas mabuti yun na mag-adapt ka na lang. At least, i-preserve yung relasyon, walang chance na makasingit ang kaaway, na maling siya doon sa surrogate mother o surrogate father. At malaki po kasing risk po yun. Kaya sa Pilipinas, kaya hindi yan masyadong tinatangkil kasi una sa lahat, sabi ko nga kanina, mahal kasi. Pero kung hindi tayo third world country, baka marami na rin tumangkilik dyan. Pero buti na lang, naging blessing din yung third world country natin na hindi kayang mag-surrogate, hanap ng surrogate. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kung sa Biblia nakita natin na unsume yung nakaisip ng ganong kalakaran, surrogate na lang sila. Di man nila hinariyon pero pinagawa niya dun sa taong yan. Nagtalis sila nung kanyang asawa. Siya mismo nang unsume. Kaya ayaw mong unsume sa magiging future mo dun sa mong surrogate mother father, sundin mo ang Biblia. Hayaan mo sa natural na paraan, kung hindi man mag-adapt ka na lang. Ayun po, tapusin na po natin yung isyong yun. At in terms po ng sex, ayun po, yung last topic po natin, at lahat po ng kabataan is relate po doon. Ang issue ng sex education po. Although na may mga ibang subjects po, di ba, sa school na nakasingit itong mga ganitong turo po, may mga iba po na nagsusulong na kulang pa po ang ating nalalaman patungkol sa sex education. So, ano po yung stand, ano po yung position po ng church about po dun sa
isinusulong na sex education lalo-lalo na sa mga bata na murang gulang. Yun nga, maganda yan na dapat tinuturo yan sa mga schools na hindi dapat yan mawawala. And I pray na talagang sana kung pagkalooban ng Panginoon, bigyan ng pagkakataon yung mga pastor na ituro yan sa mga schools, di ba? Bigyan tayo ng opportunity na makapagturo sa kanila. Kasi nga, ang naituturo minsan sa mga schools, hindi yung, yung commitment at yung sabi ko nga kanina, yung responsibility na sa pagkipagtali. Kundi natuturo lang yung sexual part, yung sexual scenes, mga activity, tuloy yung imbis na mapukaw sa katotohanan, napupukaw yung kanilang mga pagnanasa ng kanilang mga physical na katawan. Kaya yung may mga boyfriend, girlfriend, nagkakaroon tuloy ng ganap sa kanila. Which is dapat hindi sa ganon. Kaya, pabor kami dyan na dapat tinuturo yan sa mga schools, pero at the same time, dapat tinuturo yan sa pamilya pa lang. Okay? Hindi lang sa school, dapat sa pamilya. Ang Pilipino kasi masyadong conservative na conservative / naughty. Conservative in a sense na ayaw nilang pag-usapan ng sex, lalo na sa kanilang mga anak. Nilalayuan pa po yan. Nilalayo, di ba, tinatanggi, ayaw pag-usapan sa mga anak nila. Pero, dapat siyang pinag-uusapan. Lalo na pag narinig nila may crush na, nagkaroon ng boyfriend, ito ganyan, ay dapat ay ine-educate na yung mga anak. Huwag po nating limitahan ng mga bata, matatalino po mga bata ngayon. Bigyan mo ng cellphone yan, alam niya nakalimutan yan. Hindi mo na kailangan turuan yan. Advance po mag-isip na rin ng mga bata ngayon. Hindi na po yung level ng IQ natin dati, yung IQ nila. Advance po ang IQ nila. Sila nga tinatawag na Generation Alpha. Yan. Generation Alpha na po. Hindi na po millennials yan. Para sa kalaman. Hindi na millennials, Gen Z yan. Alpha na po yung mga generation po ngayon. Kaya advance po sila mag-isip. Huwag natin limitahan ang kanilang kaisipan. Kaya nilang unawain yan. Kaya nilang unawain yung ano mang ituturo nyo. Mas maganda sa inyo palang unang marinig yan. Kasi alam nyo, pag maunahan kayo ng barkada niyan, yung mga barkada niyan, kung anong ginagawa ng kanilang kabarkada doon sa kanilang girlfriend at boyfriend, ako, mahirap ng pag na-curious yan, sila na mismo maghahanap ng kapwa nilang makuhang girlfriend at boyfriend. Kaya, dapat mga magulang, huwag na nating iasa lang yan sa eskwelahan, dapat tayo rin, mga magulang, kayo rin mga magulang, ay talagang kayo na mismo rin na magturo, i-educate nyo ang inyong mga anak kung ano yung kaakibat na responsibilidad pag ikaw ay may kipagtalik at kung kanino lang dapat ginagawa yan at kung sa mga couples lang talaga dapat na under ng marriage ang ginagawa yan. Kasi kung ginawa yan outside of marriage, nakakasala ka na yan, at the same time ay isipin mo, ang masaklap kasi dyan, pag merong sexual act na naganap at boyfriend pa lang, tapos iiwan. Saklap nun. Iniwan ka sa ere. Wala pong committed po. Walang commitment walang panghahawakan talaga. Kaya mahirap yan. Lalo na sa part ng babae, emotional kasi ang babae at masakit maiwan. Diba? Pero mang naiwan sa inyo sa ere, ang ikaw pa nga lang iwan sa ere ng barkada mo diba? Iwan ka sa ere ng mga special na tao, sama-sama ng loob mo. Paano pa kaya sa relasyon? Diba? Iwan ka sa ere. Kaya, yun nga, huwag nating asa lang sa school, tayong mga magulang, kayo mga magulang, ay dapat ituro na rin yan sa mga bata yung kaakibat na responsibilidad ng sexual act ay dapat may commitment at may responsibility. Hindi lang puro act, hindi lang mga sexual act ang ginagawa. O natural yan. Ang may tinatawag ko sa tayo dyan merong nabubuong band dyan na pag merong nagsanib yung dalawang sexual part, merong something na bond na parang hindi na may paglalayo sa inyo. At merong emotional bond na yan na nabubuo. Kaya sobrang nasasaktan ang isang tao na meron ng experience. At masaklap dyan, yung ibang mga babae ay tinitingnan lang sa kanilang sarili na wala nang magkakagusto sa kanilang lalaki. Diba? So, which is wrong naman.
na hindi porke hindi ka na virgin, wala na sa'yo magmamahal na lalaki. May mga lalaki pa rin na handang tanggapin ka. Kung merong taong nakilala ka na parang nandiri sa'yo dahil sa hindi ka na virgin, hindi ganun kabukas ang kanyang kaisipan patungkol doon. Huwag kang malungkot. Maraming pang lalaki sa mundo. At the same time, baka hindi talaga siya yung para sa iyo. Diba? Kasi kung para siya sa iyo, maunawaan niya ang iyong sitwasyon. Yun nga, para sa mga kabataan, hanggat hindi ka pa responsable, ikaw mismo, hindi pang kayang buhay ng iyong sarili, huwag ka muna pumasok sa relasyon. Marami pong teenage moms ngayon na napipilitan na maging magulang sa murang edad, na ang pagkakalam mo nga, pinakabatang nagdalang taod sa Pilipinas, 10 years old ang pinakamababa. May kita natin yung registration sa GMA News, yung youngest mother, 10 years old sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ang pinaka-youngest is kung nagkakamali 5. Bumanak siya. Europa po. 5. Hindi nga alam ng anak niya na nanay niya pala yun, kala niya kapatid niya. Ganon siya katindi, diba? So, hindi alam kung sino yung nakabuntis sa kanya, pero may mga sabi-sabi na yung maaaring yung tatay niya yung nakabuntis sa kanya. So, mahirap po incest. Yung 5 years old pa lang. Oo, sabi ko nga, grabe naman yung tatay na yun. Pero yun nga, pag ikaw kasi napasukan ka ng spirit ng spirit of lust, ay talagang kahit anong edad yan. Minsan nga sa sobrang tindi ng spirit of lust, meron tayong tinatawag bestiality. Diba? Yung hindi naman mga halimaw yung nakikipag-sex ka sa halimaw, kundi nakikipag-sex ka dun sa mga hayop. Tinatawag doon, bestiality ang tawag doon. Yung kahit sinong mga hayop na parang nadama may sexual urge, at nandiyan yung hayop na yan, doon mo ibubuhos yung sexual urge mo. So marami pa po na meron pang necromancy na doon mo naman inaano sa patay. Diba? So may mga ganung ibang mga alam ko yung mga bagay kasi sineseminar ko yan sa Lovestruck. Yun nga, ang mahirap diyan kasi sa ganyang kung masyado kang sa sexual urge. Pag kasi ang kabataan ngayon masyadong na mapusok, di ba? Huwag nating hayaan na mahawa ka pa ng sakit. Okay? Kasi ang masaklap dyan, pag may sakit, hawa ka ng sakit, hindi mo kaagad malalaman na nahawa ka na. Kasi lilitaw lang yung mga sintomas after 10 years. Baka yung nakahawa sa'yo, di mo na balitaan patay na, ikaw pausbong pa lang at nangahawa ka pa ng iba. So, kaya nga ibang may mga asawa na gulat na lang, bakit sila nagkaroon din ng ganung sakit. Hindi nila kasi alam, yung kabinataan ng kanyang napangasawa ay masyado siyang sexually active. Kaya, ang point ko lang dito ay huwag nating hayaan na mapukaw ang kaisipan ng mga kabataan patungkol sa sex sa ibang mga tao. Dapat sa loob pa lang ng pamilya, pinag-uusapan na yan. Huwag dapat tayo mailang na ituro yan sa mga bata at mga kabataan kasi nga napakapusok nila ngayon pa lang. Kabi-kabilaan, may makita kang sa murang edad na bubuntis agad kasi nga masyado silang sexually active at dapat ituro sa kanila sa murang edad. At the same time, sa mga schools, ay hindi matanggal yan at bigyan naman din ng pagkakataon sana yung mga kapastoran na ituro yan. Willing kami magturo yan sa mga schools regarding dyan sa sexual education. Okay? Sex education na ituro sa mga schools ang dapat hindi yan iwawala. Kailangan din natin ma-emphasize yung spiritual side ng sexual education. Yan. Kailangan complete yan, holistic dapat yung pagkakaturo niyan, hindi lang sa act at hindi lang sa mga sexual part ang tinuturo dapat dyan, kundi marami pa mga bagay. Okay? So yun po, actually malawak yan, marami pa akong sabihin pero yun na lang muna. Maganda po yun, no? Yung pa-hold po tayo sa sex education. Mas maganda po na holistic yung pagtuturo po lalo na sa mga bata dahil hindi lang act yung natututunan, kundi kailangan unawa rin yung kaakibat na responsibilidad, yung
consequences. And yung related po doon sa sex education, paano naman po yung mga masasabi po ba natin na may pagkukulang ang simbahan patungkol sa sex education po? Lalo-lalo na po sa ngayong panahon na po nito na mataas po ang teenage pregnancy po sa Pilipinas. May masasabi po ba natin na may pagkukulang ang simbahan sa ganitong issue po?